Okay, hello there. Good morning, good evening, good afternoon, everyone. Kung kailan nyo man ito papanoorin and whatever it is, no? Basta bala na kayo. Um, so for today, we'll be talking about Eric Erickson naman. Okay? Ayan, mukha na akong oily because kakatapos ko lang, hindi naman kakatapos, pero napagpahinga na ako. Pero kasi all throughout the morning, I was cooking. No? Nagluto ako ng champorado. Since maulan, ganyan, I think it was a perfect na agahan, tanghalian, and siguro merienda na rin. Ayan, so, ayun. So, I was just here doing something, tas medyo nilalamig ako, kaya nakaganito pa din ako. And look at that, it looks chromey. Ay, sino nga ulit to? Nakalimutan ko. Basta yung color white. Tas wala lang, binili ko lang siya kasi yung partner ko, yung girlfriend ko, yung binili ko for her was the color pink. Ayun. Baka i-bash niyo ako kasi isipin niyo, nakikigamit si sir ng ganito. Di naman pala siya fan ng Hello Kitty. Pasensya na po. Ano po? Baka pwede namang makigamit lang. Baka pwede namang bumili lang kasi nakukyutan, di ba? It's a one step, di ba? Cute. Anyway, no? Anyway, si Eric Erickson ay isang German. Okay, she's a German-American psychoanalyst and siya yung nagpalawak ng psychoanalytic theory from childhood papunta sa buong lifespan. And kailangan natin tong i-digest ng sobra because Eric Erickson is the most favorite ng ano tawag dun? Ng board exam. Okay? Especially in developmental psychology. Madadaanan nyo pa din siya kaya kailangan natin siyang i-digest ng sobra, sobra. Okay? Yun lang. So, kasi ang main question ng psychoanalysis, di ba, is that paano nahuhubog yung personality sa pamamagitan ng psychosexual conflicts, right? Pero kay Eric Erickson kasi ang question niya dito is ano yung social, no? Ano yung social at psychological challenge na kailangan nating harapin in every part of our life. Okay? Ganun lang siya, no? Para makabuo tayo ng isang buong healthy identity. No? Hindi tinapon ni Erickson yung Freudian analysis, no? Ang psychoanalyst pa rin yung ginagamit niya, no? And important pa rin yun sa kanya, especially yung unconscious, yung childhood, yung ego, 'di ba? Pero sinabi niyang hindi matatapos yung personality development sa unang 5 taon ng bata. Unlike what Freud told us in regards with his psychosexual developmental stages, di ba? Ang point ni Eric Erickson, tuloy-tuloy na nagde-develop mula infancy hanggang old age at bawat stage ay merong psychosocial crisis na kailangang balansehin ng mga tao. Yun, so basically that's just it, no? Pero kilalanin muna natin si Eric Erickson. Okay, meron na naman tayong problema at hindi ko na naman naayos ang kanilang maangas na tawag doon, transitions. So wait lang, I'll be right back.
Okay, welcome back. Oh, hindi ko na binalik sa dati itong kay Eric Erickson, yung first page natin ng PowerPoint because nakita niyo naman na. So, hindi na natin siya ibabalik, no? Alright. So, una, ito si Eric Erickson, no? Pinanganak siya noong 1902 bilang Eric Salomonsen. Okay, yun yung name niya. Eric Salomonsen. Yun yung unang pangalan niya. Yung mother niya, si Karya Abrahamsen, ay hiwalay na sa husband niya nung nabuntis siya with Eric Erickson. Okay? Um, hindi naging malinaw kay Erickson yung identity ng kanyang biological father maliban sa information na isa siyang non-Jewish na Danish man. Okay? Yun lang. Danish, no? Danish man. Non-Jewish Danish man. Alright. So, eventually, pinakasalan ng kanyang mother yung Jewish pediatrician na si Theodore Hamburger. Okay? Kaya siya naging Eric Hamburger Erickson. Okay, so pinalaki si Eric na parang si Hamburger yung hamburger, no? Hindi homburger, hindi homeburger. Bale na hamburger yun sa akin para mas madali ko matandaan. Okay? So, pinalaki si Eric na parang homeburger yung biological father niya and late na siya nalaman or late niya na nalaman yung katotohanan, yung truth, no? Nagkaroon siya ng matagal na resentment tungkol sa deception and kawalan ng malinaw na roots. Okay? Kasi hindi niya alam kung sino talaga yung totoo niyang tatay. And I won't blame him, right? Hindi ko naman sisisihin si Eric na parang nagagalit siya sa mga tao sa paligid niya because hindi nila sinabi sa kanya kung ano talaga yung totoong nangyari sa tatay niya. Right? So, hindi nakakagulat na yung theorist na naging pinakasikat sa concept ng identity crisis ay siya rin yung lumaking nagkaroon ng identity crisis, right? Siya rin yung nag-question sa sarili niya kung sino ba talaga yung tatay niya, saan siya kabilang, ano yung tunay na pangalan and identity niya as a person, right? Pero tulad ng ibang mga theorists, hindi enough na sabihing autobiography lang yung theory niya, no? Okay? Yan. So, Jewish siya. Una, he's a Jewish, okay? Pero mukha raw siyang Scandinavian. As you can see naman, mukha siyang Scandinavian, di ba? Tall, blonde, and blue-eyed si Erickson, no? Pero pinalaki siya sa Jewish religion. Dahil dito, nakaranas siya ng rejection from the um, two parties, no? Sa dalawang panig, nagkaroon siya ng rejection, 'di ba? Kasi sa Jewish school, tinutokso siya dahil mukha daw siyang Nordic or mukha siyang Hentil, no? Mukha siyang Gentiles. Tapos sa regular school naman, tinutokso siya kasi Jewish daw siya. Okay? So, parang kahit saan siya pumunta, hindi siya kasali. Okay? Parang saling pusa lang siya, saling kitkit lang siya lagi. No? Important background to sa kanya kasi ito rin yung background ng idea na yung identity ay hindi lang daw personal. Okay, nabubuo daw siya sa interaction ng kung paano natin nakikita yung sarili, paano natin kinikilala yung society, and kung may lugar ba sa community para sa identity na gusto nating buuhin. Okay, ganun lang yung point, no? Hindi agad psychology ang career niya, no? Nag-aral siya ng art, no? Pagkatapos ay nag-explore siya sa Germany and Italy bilang wandering artist. Ganun. Nag-sketch siya, nagbenta, tapos nakipagpalitan ng mga artwork, no? And matagal na hindi sigurado kung ano talaga yung magiging profession niya. Kahit siya, hindi niya alam nung mga panahon na yon. In a way, dumaan siya sa sarili niyang prolonged psychosocial moratorium, no? Isang araw or isang panahon ng exploration bago gumawa ng firm commitment sa career and sa identity niya as a person, no? Now, dahil magaling siya sa children at sa art na parang na-invite siya na magturo sa isang small experimental school sa Vienna na pinapasukan ng mga anak, no, ng psychoanalytic circle. So, doon niya nakilala si Anna Freud. Okay, kaya nandyan si Anna Freud. Okay? Tapos, napansin ni Anna Freud yung sensitivity niya sa children and parang in-invite siya, no? Hinikayat siya na mag-training sa child psychoanalysis. Hindi lang siya naging teacher and mentor ni Erickson, si Anna Freud din yung naging analyst niya, no? And kalaunan, naging full member siya ng Vienna Psychoanalytic Institute. And dun nag-start yung lahat. Okay? So, alam niyo ba na si Erickson ay naging mm, professor sa Harvard, Yale, and Berkeley, no?
pero wala siyang completed bachelor's degree or earned doctorate in psychology. No, galing no? Nag-enroll siya sa graduate psychology program ng Harvard pero hindi niya tinapos kasi hindi niya nagustuhan yung highly quantitative at empirical orientation ng department itself, ng psychology department itself. Mas preferred niya yung clinical observation, yung cultural analysis, yung biography, and yung interpretive case studies. But despite that, no, bumalik siya sa Harvard bilang professor of human development. Okay? Hindi ito parang nangahulugan, no? Hindi ibig sabihin ito na hindi na kailangan ng degree, no? Pinapakita lang nito na ibang-iba ang professional pathway nung early psychoanalytic period. Okay? So, siguro isa sa mga question na pumapasok sa isip nyo kasi nung inaaral ko si Eric Erikson nung college ako, inisip ko, bakit Eric Erikson? Parang nakakatawa naman, Eric Erikson. Pero yung pangalan niya, Eric Salomonsen, no? Eric Ho- Hamburger, ganun yung name. No? So parang iniisip ko, bakit Eric Erikson? No? So, ang una niya again na pangalan ay Eric Salomonsen. Pagkatapos ay naging Eric Hamburger or Homburger, no? And kalaunan ay naging Eric Homburger Erickson. Yung Erickson ay parang Scandinavian naming form na nangangahulugan na son of Eric. Okay, yun lang. Alam niyo yun, yung pangalan ni Thor sa dito sa mundo natin. Ang pangalan niya ay Thor Odinson. Okay? Kasi siya ay anak ni Odin. Ayan. So symbolically, malakas 'yon noong mga panahon na 'yon, no? Kasi hindi niya alam kung kaninong anak siya. So parang pinangalanan niya yung sarili niya bilang anak ni Eric, no? Anak ng sarili niya. Ganun lang. Hindi natin alam kung yun mismo yung conscious intention niya, pero madalas siyang binabasa bilang personal declaration of self-created identity. Okay? Yun, then pinakasalan niya si Johan Serson Erickson, isang dancer, isang artist, educator, and later collaborator sa work niya. Okay, malaki yung ambag ni Joanne sa development at refinement ng life cycle framework, no? Lalo na sa discussions tungkol sa old age. Yan. Sa later edition ng The Life Cycle Completed, nagdagdag si Joanne ng proposed ninth stage perspective kung saan dito parang naranasan ng very old person yung earlier psychosocial tensions kasi dahil sa mga physical decline, 'di ba? Sa increasing dependence and awareness of mortality. Okay, so parang hindi accurate na isipin na purely solo intellectual product ni Eric Erikson lahat ng later life cycle work niya. Okay, pwede din nating i-credit yung asawa niya, si Joanne Erikson. Okay? So, ay, ayan. So, nung 1944, no, pinanganak yung pang-apat nilang anak na si Neil. Okay? Na merong Down syndrome. Alright? Ayun, sa recommendation ng mga medical professionals nung panahong yon parang ipina-institutionalize na nila yung bata. Diba, tinago rin nila sa ibang family members and acquaintances yung existence ni Neil Erikson. Okay, may mga anak pa na parang sinabing namatay yung baby. Ganun, no? May mga anak pa silang sinasabi na namatay daw yung baby. So, namatay si Neil sa institution nung young adulthood. Later, sinulat ng anak din ni Eric tsaka ni Jowa na si Sue, no? Sue Erickson, na yung secret at abandonment na yon ay naging emotional center ng maraming unspoken problems sa family nila, sa buong Erickson family. Okay? So in historical context, no, normal and actively recommended noon ng maraming physicians yung institutionalization ng children with development disabilities, pero hindi yun enough para burahin yung ethical contradiction na yung theorist ng trust, ng care, ng identity, generativity, and human development ay nagkaroon ng anak na halos inalis sa official story ng family niya, na parang naging hypocrite siya ng sarili niyang theory itself. Okay? So 'yun, hindi ito automatically na parang nagpapaliwanag or nagpapawalang bisa ng theory niya, 'no? Important lang siyang malaman kasi pinapakita nito yung theorist ay hindi perfect embodiment ng sarili niyang theories.
Okay? Si Erikson ay hindi siya yung perpektong taong naka-complete ng sarili niyang theory. He just created it, no? Hindi niya rin naman nagawa yung mga bagay na yun. So alam niyo ba na habang nasa University of California siya ng Berkeley, no, tumanggi si Erikson na pumirma sa loyalty oath na hinihingi sa faculty nung panahon na yon ng anti-communism anxiety. Okay? Nagawa niyang ipagtanggol yung position niya at hindi naman tuluyang tinanggal, no? Pero pinili niyang mag-resign. Right? So, consistent ito sa importance na binigay niya sa ego, identity, and fidelity na parang ang sinasabi is ano yung mangyayari kapag hinihingi ng institution na ibigay ko yung buong loyalty ko na labag sa personal principles ko. Okay? Actually, that is the meaning ng ego, identity, and ng fidelity. Okay? Ang lakas ng hangin, natutulak yung bintana, kaya dumidilim yung paligid ko. Tapos lingon ako ng lingon sa bintana. But anyway, okay, so yun yung idea ni Eric Erikson. Yun yung kwento ni Eric Erikson personally. Ngayon, wait lang ha, titingnan ko kung kailan siya namatay. Na naman, no? Hindi na naman alam ni Sir kung kailan namatay. Hindi ko na kasi inaalam. Erikson death. Okay. So, si Eric Erikson ay namatay noong May 12, 1994 at the age of 91. Tandaan nyo na sobra. Following a brief illness and an infection at a nursing home in Harwich. Ayun, nagkaroon siya ng sakit tapos nagkaroon siya ng infection sa isang nursing home. Okay? 91 noong May 12, 1994. Alright. So, proceed tayo sa mismong theory niya itself, no? Inaalam ko yung death nila, yung pagkamatay nila, kasi wala lang, parang ang pangit niya kasing ang pangit pag-usapan ng isang bagay kung hindi naman natin alam kung kailan siya namatay, 'di ba? Ang hirap mag-proceed, ang hirap tapusin nung kwento tungkol sa buhay niya. Kaya inalam ko muna. Okay? So now let's go with his theory itself. Okay? Now, in theory, yung salitang psychosocial ay combination 'yan ng psycho, ng internal needs, no? Ng ego, emotions, capacities, and personality. Okay? Yung social dyan ay the family, the school, relationship, the culture, work, history, and yung society itself. Okay? Naintindihan? Yung psyche is yung internal needs, yung ego, yung emotion, yung capacity, and the personality itself. Diba? Yung psychic energy. Tapos yung social dyan ay normally what we know what social is, right? Para kay Erickson kasi hindi daw enough na tanungin kung ano yung nangyari sa loob ng tao. Okay, kailangan din nating tanungin ano yung hinihingi and pinapayagan ng lipunan sa tao sa punto ng buhay niya na yon. Okay? Yun yung point, no? So, related sila ni Sigmund. Okay? Related sila ni Sigmund pero mas positive at actively or mas positive yung view ni Erickson sa ego kesa sa classical Freudian system. Kay Freud kasi yung ego daw ay madalas nakikitang tagapagmana, no? Parang tagapagmana at tagapamagitan sa demands ng id, sa rules ng superego and even sa reality. Siya daw yung balancer, 'di ba? Yun yung point niya. Kay Erikson, yung ego daw ay meron ding independent and creative capacities. So tinutulungan tayo ng ego na bumuo ng identity, na magbigay ng culture, na parang sumali actually sa culture, makibagay sa culture itself. Magkaroon ng mastery, gumawa ng commitments, makipag-relationship, and magbigay ng meaning sa life experiences itself. No? Hindi lang nito kinokontrol yung impulses, bumubuo rin siya ng coherent life na meron tayo. Okay? Then, aside from it, he introduced the idea of epigenetic principle. Okay? Yung idea ay meron daw tayong general order yung development. Okay? Parang ang point is katulad ng katawan na merong sequence yung growth, yung psychosocial personality daw ay meron ding developmental sequence. Pero hindi ibig sabihin na automatic or purely biological ang outcome ha. Ang bawat capacity ay kailangang matugunan sa loob ng social environment. Halimbawa, yung infancy, di ba? Capable bumuo ng trust pero kailangan ng responsive caregiving. So, para magtiwala ang baby, kailangan responsive yung caregiver, kailangan consistent yung caregiver. Okay? Sa school age, capable ng magkaroon ng competence pero kailangan ng
ng time, no, na matuto and gumawa. Sa adolescents, capable na mag-explore ng identity pero kailangan ng social roles and room for exploration. So definitely, ang point niya is that mangyayari lang tong bagay na to biologically if mami-meet din yung standard or yung something na kailangan i-meet through social connection. Okay? Yun. So, then important thing din na tinatawag dito ay ang psychosocial crisis. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo may crisis, no? Yung crisis is a critical development issue or the turning point. Okay, halimbawa, sa trust versus mistrust, yung autonomy versus shame and doubt, yung identity versus role confusion, hindi kailangan tuluyang mawala yung negative side. Okay? Kasi ang theory ni Erickson is that merong negative, merong positive. Kunwari, yung stage 1, merong trust, merong mistrust. Okay? And merong trust, merong mistrust. Now, if mapupunta ka daw sa trusting, hindi mo kailangan i-negate ng sobra to, hindi pwedeng mawala to. Okay? Ang point lang niya is that kung makukuha natin si trust, kailangan meron ka pa ding mistrust on your end. Okay? Hindi kailangan tuluyang mawala yung negative side. Okay? Sa healthy development, yung positive tendency should outweigh pero hindi masyadong mag-erase ng negative tendency. So, parang magiging ganito lang siya. Okay? Tataas yung trust, bababa yung mistrust, pero hindi siya fully mawawala. Okay? Hindi fully mawawala doon sa illustration na meron tayo. Kailangan natin ng trust, pero, no? Pero konting mistrust protects us from danger. 'Di ba? Kailangan natin ng autonomy pero konting doubt helps us recognize limitations. Kailangan natin ng intimacy pero kailangan din natin mapag-isa. Okay? Kapag nagkaroon ng healthy balance, nabubuo ang isang basic strength or ang virtue. Okay? Ganon yung idea. That's the very idea of his stages. Okay? So, meron tayong crisis and meron tayong basic strength. Okay? Yun lang. Again, kunwari kailangan natin ng trust, 'di ba? Kailangan natin ng trust para hindi tayo masyadong naiiba sa mga tao. Pwede natin pagkatiwalaan yung mga tao, pero kailangan din natin ng konting mistrust para hindi tayo palaging naloloko. Okay? That's the idea of the psychological crisis. Now, ang pinaka-importante sa lahat ng sinabi ni Eric Erikson ay ang tinatawag na psychological stages. Okay? The psychological stages is Freud's theory itself. Okay? The psychosocial stages is his theory itself. Parang developmental ito yung developmental stage mismo ni Eric Erikson. And ito din yung favorite ng board exam. Dito din sila kumukuha madalas. Like, ano yung version nito, ano yung basic strength nito, ano to, ganyan-ganyan, di ba? Ganun siya. And minsan, it's a combination of everything about his theory. Alright, so, simulan natin sa una. Okay? Pero unahan ko lang muna kayo, approximate lang yung ages dito ha. Hindi yan fixed, no? Hindi ito strict deadline na na kailangan ma-fix na to before ganitong age, no? Pwedeng bumalik yung earlier conflicts later in life. Okay? Tulad to ng mga arc sa anime, kunwari sa One Piece, 'di ba? Sa One Piece, si Enel na talo na nila yon sa Skypiea. Pero for some reason, bumabalik siya pagdating ng nakalimutan ko kung anong arc, yung mga recent arc, parang Dressrosa ata or whatever. Basta gano'n, no? Or sabihin natin nakalimutan ko, si Crocodile, oh. Kunwari si Crocodile from Alabasta, 'di ba? From Alabasta arc si Crocodile. Tapos dahil natalo niya naman na, no? Na-resolve na niya. So nung bumalik si ay- si sino to? Si Crocodile sa Impel Down. Impel Down ba 'yun? Oo, Impel Down sa anong arc 'yun? Shit, ang tagal na kasi. Ano nga arc 'yun? Marineford, no? Pagdating ng Marineford arc, kakampi na siya. Right? Ganun yung idea, ganun yung point ni Eric Erikson, no? Na parang kapag hindi mo na-conquer, kapag hindi natin natalo or na-resolve yung conflict sa stage na to, ang mangyayari is that pwedeng bumalik to, pwedeng maging problem siya in the future stages na makukuha mo or na mararanasan mo. Okay? Una. Alright, so una, we have the trust versus mistrust. Ito yung kanina ko pa sinasabi, no? Ang approximate na period niya ay infancy. Okay? Yung basic strength niyan ay hope.
Basic trust is the developing belief that caregivers and the surrounding world are sufficiently reliable, predictable, and responsive. So yung central question dito ng infant is that ligtas ba ako? Ligtas ba yung mundo and may darating ba kapag kailangan ko ng tulong? Okay? So kapag consistent yung caregiver, pag consistent yung caregiver sa feeding, sa comfort, sa warmth, sa protection, and everything sa security itself, natututunan nung infant na hindi perfect yung mundo pero may reasonable chance, excuse me, may reasonable chance na matugunan, no, yung needs ko. Ganun siya. Hindi kailangang ibigay agad lahat. Ang importante dito ay merong general pattern ng reliability and repair. Okay? So kapag na-resolve natin ng maayos yung conflict dito, no, nagkakaroon ng hope, nagkakaroon ng pag-asa yung bata na naniniwala siya na, okay, um, possibly trusting yung mga tao, yung mundo, pwede kong pagkatiwalaan yung mundo, pero kailangan ko din ng konting mistrust. Ganun lang siya, no? Hope is the enduring belief that important needs can be met despite frustration and difficulty. Hindi ito blind optimism, no? Hindi porke may pag-asa yung bata, no, na mangyayari tong bagay na to. Hindi ganoon. Hindi siya yung na ito yung capacity na hindi okay ngayon, no? Pero possible maging okay ulit in the future. Dito natin nararanasan yung idea ng hope. Okay? Kapag mistrust yung mas nangibabaw, okay, pwedeng mabuo yung expectation na unreliable yung tao, dangerous yung environment, and baka walang silbi yung paghingi ng tulong. Which is wrong, di ba? Kailangan ng konting mistrust. Okay? Konti lang. Hindi mo kailangan yung buong-buo na puro mistrust lang sa buhay mo, no? Biglang, pag inoferan, kapag ka puro mistrust kasi yan, yung pag inoferan ka ng food, biglang, siguro may kapalit 'to kahit wala naman talaga, 'di ba? Siguro may ganito 'to, siguro may ganito. Pinaghihinalaan mo lahat ng tao sa paligid mo. Kapag sobrang trusting ka naman na ni-remove mo na si mistrust sa buhay mo, like hindi ka nakakaranas ng mistrust, pwede kang lokohin. Madali kang lokohin, no? Kunwari, um, magbigay ka ng 20, tapos ang binayaran mo dapat 10 lang. Tapos sasabihin niya, ay, nagmahal na po kasi ng ganito. Tapos tatanggapin mo na lang. That is too much trusting, no? Wala ka ng konting mistrust. Pinaniniwalaan mo na lahat ng bagay. Okay? Yung core pathology dito is that withdrawal. Kasi kapag mistrusting ka, again, kapag ka nangibabaw yung negative side, no? Pag nangibabaw yung negative side, yung idea ng mistrust, ay hindi ka na lang makikibagay. Hindi ka na lang magtitiwala. So ang paniniwala mo na dito is that unreliable yung mga tao sa paligid ko. So hindi na lang ako magtatiwala sa kanila, magwi-withdraw na lang ako from them. Okay? And that is a problem. Okay? Kapag zero mistrust, pwedeng maging gullible yung tao. Kaya kailangan, hindi naman sinasabi na nasa gitna. No? Hindi ka dapat nasa versus. Ang point mo, dapat nandito ka sa part ng trusting. Kunwari, kunwari, ito yung, lahat to ganito. Kunwari, ito yung ano, no? Ito yung trust, ito yung mistrust. Okay? Tas dito yung gitna. Dapat nandito ka. Okay? Dapat nandito ka sa side na to. Para meron ka pa rin konting mistrust, meron ka pa ding konti nito, pero mas madami kang trusting. Okay? Mas nagtitiwala ka. Ganon yung idea ni Eric Erikson. Okay? Now, second one, we have the autonomy. Excuse me, autonomy versus shame and doubt. Okay? So, approximate period nito ay mga 1 year old to 3 years old. Okay? Ang basic strength nito ay will. Yun yung natututunan dito. Autonomy is the developing capacity to exercise self-control, make choices, and act independently. So yung central question dito, kaya ko bang kontrolin yung katawan ko and yung choices ko, no? Natututunan to, ito yung mga panahon na sinasabi ni Freud na it is the time of anal stage, right? Ito yung toilet training. Okay, again, yung sinasabi ni Freud, kaya na ng bata na kontrolin yung tae niya, right? Naiintindihan ng bata na kaya kong i-hold yung tae ko for a while, kaya ko na din siyang ilabas kung kailan ko gusto. Okay? Ganun siya. Aside dyan, nandito yung self-feeding, yung walking, choosing clothes or toys, 'di ba? Basta merong autonomy, merong something sa bata na kaya ko nang mamili ng choices ko, kaya ko nang pumili, kaya ko na mag-decide para sa sarili ko, no? Um, pero hindi laging pasaway yung no.
Eto kasi yung mga time na kaya na ng bata magsabi ng no, kaya niya ng tumanggi, kaya niya ng sabihin na, "Hindi ko gusto 'yan, ayoko niyan." Gano'n, 'no? Or sabihin niya na, "Ako na lang gagawa, ako na lang ganito, ako na lang ganito, ako na lang ganito." 'No? Hindi laging pasaway yung word na no for them, okay? Discovery yon ng will na parang, may sarili pala akong gusto, kaya ko palang i-impose yung mga gusto ko sa mga tao sa paligid ko, 'di ba? Yung healthy na parental response kapagka sinabi na no, 'no? Puwedeng sabihin na, "O subukan mo, tutulungan naman kita kapag kailangan." Gano'n, 'no? Kapag reasonable yung freedom, kapag merong reasonable freedom, alam ng bata na free siyang gawin yung mga bagay na 'to, pero may boundaries na nabubuo, um, um, para hindi siya masyadong magka-problem, 'no, or para hindi siya masaktan, 'di ba? Dun nagsa-start yung idea ng autonomy. Kailangan lang meron siyang reasonable freedom, pero meron din siyang boundaries, okay? Pero kapagka lagi siyang pinapahiya, um, kinukutya or even kinokontrol, 'di ba, ino-okray, laging sinasabi, "Ang tanga mo, wala kang kayang gawin. Ako na lang palagi yung gumagawa nito, ganyan, ganyan. Ang tanda-tanda mo na, 'di ka pa rin natututo mag-ganito, mag-ganyan," 'no? That becomes, 'no, shame and doubt. Okay? Maaaring mabuo na yung shame and doubt. Yung shame, yan yung may mali sa akin dahil hindi ko kaya. Tas yung doubt, yung hindi ko kayang pagkatiwalaan yung sarili ko, okay? Na mag-decide para sa mga gantong bagay, okay? Yung will, yung will is the determination to exercise free choice and self-control despite the possibility of failure or shame. No, parang iniisip niya kapag ka na-develop yung idea ng will, again, hindi ka pwedeng puro shame and doubt, hindi ka pwedeng puro autonomy. Yung puro autonomy, yan yung mga taong ayaw, hindi talaga mautusan, hindi mautusan, yung parang ako may sarili akong desisyon sa buhay, wag mo akong utos-utusan ma ha, kahit bata pa. Okay? Ganun siya, no? Yung will, kapagka na-resolve natin yung conflict dito sa autonomy versus shame and doubt, nakakuha ng will. Yung will, yan yung pwede akong magkamali, pero try ko pa din. Kasi kaya ko siyang subukan. Okay? Ganun yung idea ng autonomy versus shame and doubt. Okay? Now, we have the initiative versus guilt. Okay? Approximate period nito ng mga 3 years old to 6 years old na. Yung basic strength nito ay purpose. Okay? So, initiative is the capacity to begin activities, imagine possibilities, pursue goals, and influence the environment. Okay? Yung central question dito is that, okay lang bang magkaroon ako ng goals and kumilos para maabot yung mga yon? Okay? Gano'n siya, 'no? Sa autonomy kasi, 'di ba? Sa autonomy versus shame and doubt, ang focus do'n, kaya ko bang gawin 'to ng mag-isa? Dito sa initiative part, ano na yung gusto kong gawin? Okay? Ito yung batang gumagawa ng sariling game, nagtatanong ng maraming bakit, 'di ba? Parang ako nung bata ako lagi kong tinatanong, bakit kaya ang tawag sa dagat ay dagat? Bakit kaya ang tawag sa dahon, dahon, 'no? Gano'n ako, 'no? Nag-a-assign ng Ako yung nag-a-assign na, kunwari daw ikaw yung ano, ikaw yung nanay, 'no? Laro tayo bahay-bahayan, kunwari daw ikaw yung nanay, ako yung anak mo, ganyan-ganyan, 'no? O kaya minsan gumagawa na ng plans or even ginagaya yung mga adult occupations. Kunwari, o laro tayo ng doktor-doktor, ako yung doktor, ikaw yung pasyente. Gano'n. Kapag supported, 'no? Kapag sinusuportahan ng primary caregiver yung curiosity and yung goal-directed behavior, parang sinasabi ng caregiver dun sa bata palagi na maganda yung idea mo. Tingnan natin kung paano natin gagawin safely, 'no? Kapagka gano'n, nabubuo yung initiative, okay? And nagkakaroon ng purpose yung bata. Pero kapag laging pinaparamdam na nuisance, 'no, na selfish, na bad or inappropriate yung desires niya, na parang sinasabi, "Ang kulit-kulit mo naman, 'wag ka ngang bida-bida." 'Di ba? Parang kasalanan kasalanan mong nagkagulo, 'no? Kasi ikaw kung ano-anong ginagawa mo, ang kulit-kulit mo kasi, ganyan, ganyan. Kapagka laging gano'n, 'pag repetitive na gano'n yung sinasabi, puwedeng magkaroon ng excessive guilt, okay? Which is, nagkakaroon din ng inhibition, okay? Inhibition is that, alam niyo yung inhibition, when we say word inhibit, it means na parang nire-reject mo fully. Okay, so parang hindi ka na nagkakaroon ng purpose. Every time na bibigyan ka ng chance na mag-decide na mag-isip kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay, ini-inhibit mo. Hindi mo
pinapatulan. Parang ayoko, hindi na, ayoko na, feeling ko mali naman yung iisipin ko eh. Ganun kaagad, no? Kapag ka laging pinaparamdam na ganun yung bata, pwedeng magkaroon ng excessive guilt. Okay? Now, yung purpose, no? The purpose is etong purpose na to, hindi yung purpose ng lahat. Ang virtue dito is the purpose, no? And the purpose here is the courage to envision and pursue valued goals without being immobilized by guilt. Okay, hindi ibig sabihin na walang guilt ha. Again, kailangan yung healthy guilt para malaman kapag nakakasakit na tayo. Ang problema ay kapag yung guilt ng bata I simply, for wanting, for imagining, or for initiating something. Kapag ka kunwari, nag-imagine siya ng ganito, tapos bigla siya na-guilty, hindi naman socially unacceptable yung in-imagine niya. Hindi naman socially unacceptable yung gusto niya. Hindi naman socially unacceptable yung yung pag-initiate niya ng isang bagay. Then that becomes a problem kasi excessive na yung guilt. Nagkakaroon na ng inhibition from deciding for himself. Okay? That is the initiative versus guilt. Now, next we have what we call the industry versus inferiority. Babalik tayo kay Adler dito, di ba? Approximately, 6 years to puberty, no? Yung basic strength nito ay competence. Okay? Again, industry is the capacity to learn skills, complete tasks, cooperate, and experience oneself as productive and capable. Yung central question dito is, kaya ko bang maging magaling, no? Kaya ko bang maging mahusay sa mga gawaing importante sa community ko? Gano'n. Kunwari, dito nagiging mahalaga yung school, academic task, yung sports, yung arts, yung chores, no? Yung peer comparison, and even yung feedback from the teachers, from the caregivers, and everything, no? Sa initiative part, no? Dito sa initiative, yung naunang stage, 'di ba? May idea na yung bata. Okay? May idea na siya kung ano yung gusto niyang gawin. Sa industry part, kailangan niya ng matutuhan, mag-practice, sumunod sa process, tapusin yung output, and tanggapin yung evaluation. Kunwari, no? O gumawa ng research output yung student. Okay? Wait lang guys ha. Wait lang po ah. Be right back. Ayun, welcome back. Welcome back, welcome back. Ayan. So, asan na ba tayo? Ayun, kunwari gumawa ng project yung bata, no? Nagkaroon ng isang output yung isang student, no? Hindi siya perfect. Hindi perfect, may mga correction, no? Pero pinansin nung teacher yung effort. Okay, sinabi niya na, oh, maayos naman yung organization mo, maganda naman yung ganito, maganda naman yung ganyan, pero ayusin natin yung citations. Okay, binigyan ng specific feedback kung saan siya na may problem, kung saan may mali. Okay, so by then, natututunan niya na hindi pa ako expert, pero kaya kong gumaling through practice. Okay? Kapag kasi you repeatedly humiliated yung bata, kapag repeatedly ignored yung bata, or even kino-compare siya palagi sa ibang tao, iisipin niya na parang, bakit hindi kagaya ng classmate mo, 'no? Parang kunwari iisipin niya diyan na parang inferior siya na, bakit kailangan mong i-compare ako sa ibang tao? Bakit hindi na lang ako maging kasing galing ni gan'to, ni ganyan, 'di ba? Okay? O kaya sasabihan mo yung bata ng, "Wala ka talagang talent, ang pangit-pangit ng ginawa mo," 'no? 'Yun, and that becomes a problem. Kasi nagkakaroon ng inferiority yung bata. Okay? Again, kapag nagkakaroon ng industry yung isang bata, then nabibuild ang competence. The competence is the belief that one can use skills and intelligence to accomplish meaningful tasks. Okay? Hindi ito paniniwala na ikaw yung pinakamagaling sa lahat. No? Ito yung belief na kaya mong matuto at makapag-contribute.
Okay? Yung inertia, when we say inertia, alam niyo naman 'di ba? Inertia is um sa law of inertia, hindi gagalaw yung isang bagay hangga't niyo binibigyan ng force. Gano'n din dito, okay? Kapagka masyadong nasobrahan sa pagiging inferior, hindi na lang din siya gagalaw. Kunwari, merong competition, alam niyang magaling siya. Pero dahil repeatedly sinasabi sa kanya, wala kang talent, no? Hindi ka kasing galing ni ganito, hindi ka mananalo sa ganito, sa ganyan. Hindi na lang niya itatry na i-prove yung sarili niya towards it. Okay? That is the problem with inferiority. Okay? Now, the stage 5 is the identity versus role confusion. Okay? Yung approximate period dito is adolescence. Okay, ang basic strength is the fidelity. Okay? Now, ego identity. No, ego identity is the sense of continuity. Ano kasi yan eh? Sa book ang tawag diyan ego identity versus role confusion. Okay, dagdag ko na lang din dito, no? Baka may makita kayong mga exam na sinasabi ego identity yan because it is really ego identity versus role confusion. Pero ako, as a person, lagi kong sinasabi, identity versus role confusion na yan, same lang yan. Basta anyway, ang ego identity is the sense of continuity and coherence between one's past, future, present, values, roles, and social recognition. Okay, yung central question dito is that sino ako, no? At ano yung paninindigan ko, 'di ba? Ito yung pinakasikat na stage ni Freud, ni Erikson, no? And then the pinakamalapit sa sarili niyang personal life. Okay? Hindi lang kasi identity yung pangalan, yung personality type, yung aesthetic mo, 'di ba na okay, ganito ako, ganito ako. Hindi ganoon or even yung career choice mo. Kasi in ego identity or even in identity itself, Sachi, dito, up dito. Yung aso ko, yung aso namin nandito. Sachi, okay, diyan ka lang. Ayun siya guys. Oh. Diba? Nakatitig kasi siya sa akin kanina, so nilingon ko siya. Tapos ngayon, nakadapa na siya ulit. Anyway, so, kasama dito, no, kasama sa ego identity, yung values, yung beliefs mo, yung career direction mo, yung gender and relational roles, yung cultural belonging, political or the moral commitments, and yung image ng future self, no? Identity is both personal and social. Yun yung point ng psychosocial theory. Okay, kaya sinasabi ni Erikson na may role ang social relationships, ang society sa buhay natin because dito sa ego identity versus role confusion, meron kang role na gustong ganapan in the society itself. Okay? Again, identity is both personal and social. So, hindi enough sabihin na, oh, ito yung tingin ko sa sarili ko. Hindi pwede ganon. Kasi kailangan ding magkaroon ng some degrees of recognition from other people na parang, may lugar ba sa society para sa taong gusto kong maging? Okay? Kunwari ako as a person, iniisip ko minsan na parang, gusto ko maging psychometrician. Pero meron bang lugar, no? Meron bang reason kung bakit ko to gusto? Okay? Enough, or more than enough para i-pursue ko siya ng sobra. Gano'n ko siya tinitingnan, no? Ito yung reason kung bakit importante yung mga kaibigan natin, yung mga role models natin, yung culture natin, yung school, and even the historical context itself. Kunwari ako, kapag nasa Palawan ako, nasa El Nido, wala kasing mental institutions doon. If meron man, isa lang, tas sobrang mahal pa. So, ang plano ko talaga was that magtatayo ako ng sarili kong mental institution for free or if not free, syempre hindi naman kaya ng free, at least mababa, mas mababa compared sa mga private mental institutions. Yun yung plan ko. And that is the role, that is the ego identity I am having. Kasi iniisip ko na ito yung values ko, ito yung beliefs ko, ito yung career direction ko in this specific society kung saan ako belong talaga. Okay? Kasi dito sa Manila, ang madaling ma-confuse, no? Madali kang magkaroon ng role confusion here in Manila because wala lang, parang hindi mo din kasi alam kung ano yung kailangan ng Manila. Parang lahat ng bagay nandito na. So, kung meron na kayo ng lahat ng bagay, ano pang parte ko, ano pang role ko dito sa lugar na to? Ganon, right? Okay. So, dito, ang isa sa mga malaking part, ang isa sa malaking problem dito is the identity crisis. Okay? Identity crisis, hindi yan automatic disorder ha. Kunwari,
ikaw ngayon as a person ay for sure nasa part ka pa lang ng identity versus or ego identity versus role confusion. Ngayon, pwede mong tanungin yung sarili mo na gusto ko ba talaga tong course na to or pinili to ng parents ko para sa akin? Religious ba ako dahil naniniwala ako o dahil eto na yung nakasanayan ko, no? Anong klaseng partner, professional at citizen yung gusto kong maging in the future? That is the idea of identity crisis. You're questioning yourself at the moment. Okay? Healthy siya, no? Healthy yung identity crisis kapag naging productive siya. Okay, yung problema diyan ay kapag wala ng opportunity for exploration or wala ng capacity for commitment. Yung kunwari, naisip mo na, gusto ko ba talaga yung course ko o pinili lang to ng parents ko? Tapos it is too late, no? It's too late para baguhin, no? It's too late para mag-shift kasi ang laki na ng binayad mo, ang laki na ng ganto, ng ganyan, and everything about it. Okay? So, it's too late for you to change for that specific commitment. Okay? Additionally, meron tayong tinatawag dito na psychosocial moratorium. Okay? Psychosocial moratorium, ito yung kunwari, you try different academic interests, you join organizations, questioning beliefs, no? Ito yung nag-explore ka nang nag-explore hanggang sa wala ka pa ding commitment until the end of time, no? Hindi siya simpleng pagiging indecisive, okay? It's a developmental space para alamin mo kung alin dito yung para sa talaga. Pero hindi siya dapat permanent moratorium. Eventually kasi sa buhay natin kailangan natin ng commitment. Palaging kailangan natin ng commitment. Kailangan nating mag-commit, kailangan nating pumili ng mga bagay na gusto natin until the end of time. Okay? Hindi ka pwedeng palagi na mag-stay na ay ayoko mag-commit, ayoko mag-asawa kasi ganito, ayoko maganto, ayoko maganyan. 'Di ba kunwari, magshi-shift ka ng magshi-shift ng course kasi wala kang commitment to one course. That would be a problem financially, physically, mentally, no? Very exhausting 'yan. Lagi kang first year lang. Mahirap 'yan. Okay? That is the psychosocial moratorium. Now, yung second part nito is the role confusion. Okay, role confusion is difficulty integrating different roles, values, expectations, and possible futures into a coherent identity. Okay? Pwede siyang maranasan bilang hindi ko alam kung sino ako, iba ako sa bawat group, no? Iba yung personality ko sa ganto, iba yung personality ko sa ganto, iba yung personality ko kila ganito, kila ganyan, di ba? Wala akong direction. Kahit anong identity na lang yung ibigay ninyo sa akin, okay lang, no? That is a problem kasi kunwari nagkakaroon ka ng negative identity, no? Yung negative identity is an identity formed. Yes po. Dito ka. Dito ka, pap. Pap dito. Maldita. Okay, so yung negative identity is an identity formed around roles and values that significant people or society have strongly presented as undesirable. Okay, kunwari, palaging sinasabihan ng yung adolescent na wala kang mararating, no? Mabubuntis ka lang na maaga, problema ka talaga sa buhay ko. So, pwede niyang sagutin na parang, fine, kung tingin niyo masama ako, edi magiging masama na lang akong tao. Okay? At least may identity siya, kahit negative, di ba? Kesa walang identity at all, which is wrong. Okay? Yan yung idea ng role confusion dahil sobrang confused niya doon sa identity niya, iti-take niya na lang kung ano yung identity na ibibigay sa kanya ng ibang tao. Which is a problem, no? Mind you, it is a problem, right? Kasi kung hindi mo man role yan, yung bagay na yan, tapos pinataw lang sa'yo ng ganyan na masyadong maaga, then mahihirapan kang mag-decide for yourself. Okay? Mahihirapan ka ding mag-fit in doon sa role na yon. Okay? Yung basic strength dito is the fidelity. Fidelity is the capacity to remain loyal to freely chosen values, people, and commitments despite contradictions and uncertainty. Hindi ito blind loyalty, no? Hindi siya blind loyalty. Ito yung pinili ko ito um or pinili kong matapos to after kong mag-explore and kaya ko siyang panindigan habang nag-iisip pa. Okay, gano'n siya. Kunwari, yung fidelity, yung loyal ka dun sa specific commitment mo na whatever happens, na kahit i-shake yung ground mo, alam mo na magsi-stay ka into that specific thing.
Okay, kasi alam mo yung role mo eh. Meron ka ng ego identity eh. So nagkakaroon ka ng fidelity about it. You are very loyal to that specific position you are having right now. Kunwari ako, 'di ba? Nung mga panahon na college ako, iniisip ko, para sa akin ba talaga tong psychology? Gusto ko ba talaga to? Ganyan ganyan kasi hindi ko na balak mag-law school. Ayoko na mag-law school. Sabi ng nanay ko, ng tatay ko, kailangan ko mag-law school kaya kinuha ko tong psychology. Pero for some reason, no? For some reason, inayawan ko yung law school kasi sabi ko parang ang haba. Third year ako no'n, sabi ko sa sarili ko, ayoko na mag-law school, parang hindi naman siya masaya. Parang nakakapagod naman siya as a person, no, na parang nakakatamad naman siya. Then, nakilala ko si clinical psychology. I was able to find it, the idea na ito ba talaga yung gusto ko. Ano, after I explored a lot, nag-try ako mag-BPO, tinry ko mag-HR, tinry ko mag-ganto, binasa ko lahat ng ganto, ng ganyan. Na-realize ko na, gusto ko pa rin talaga ng teaching. Okay. Naintindihan ko yung idea ng clinical psychology, pero ang point ko, gusto ko magturo. Ito yung gusto kong gawin. So, kahit na mababa yung sahod sa teaching, kahit na mas malaki pa rin yung sahod ng sabihin natin clinical, di ba, or HR ng industrial, hindi ko kayang iwan yung teaching because that is my ego identity. Doon ko nahanap yung identity ko. Doon ako may fidelity. Okay? Yon. That is my idea of it. Okay? Now, Stage 6. Okay, stage 6 is the intimacy versus isolation. Approximate period nito ay 18 years to 40 years. Okay? May mga tao, or siguro kayo, nandito na kayo sa stage na to, no? Kasi 18 to 40 years na siya. And approximately, ito ay for a young adulthood, no? Ang basic strength nito ay love. Ang point dito is that intimacy is the capacity to share oneself deeply with another person without losing one's identity. Yung central question dito madalas ay kaya ko bang makipag-commit at maging vulnerable nang hindi nawawala yung sarili ko. Okay, again, ang identity versus role confusion, ito yung idea kung kaya mo bang mag-commit sa isang bagay. Kung kaya mo bang ibigay yung full loyalty mo. Now, in intimacy versus isolation, it talks about your relationship, no? It talks about your relationship romantically, in deep friendship, committed partnership, sexuality, emotional openness, and collaborative relationships. No? Kunwari, hindi intimacy yung jowa mo, no, walang intimacy yung jowa mo kapag sinasabi niya na kailangan pareho tayo sa lahat, no? Kailangan ibigay mo sa akin yung password mo para mapatunayan mong mahal mo ko, no? Wala ka ng sariling buhay dahil tayo na, no? We are one and we are not two individual people. Mali 'yon. Okay? Hindi 'yon mature intimacy. Ang tawag doon fusion. Okay? Fusion 'yon, which is a problem, 'di ba? Hindi mo kailangan ibigay yung password mo ng social media para lang mapatunayan na mahal mo yung isang tao, okay? Puwede mo siyang ibigay, kung willing ka naman talaga 'no, pero hindi siya puwedeng ibibigay mo para lang mapatunayan mo like, merong role yung pagbigay na yun, hindi gano'n, okay? Hindi siya mature intimacy. Yung mature intimacy, ito yung nag-iisip na parang may sarili tayong identity 'no, may sarili tayong identity, ikaw ganito ka, ako ganito ako 'no, pero kaya nating maging emotionally open, committed, and mutually responsible 'no? Gano'n yung idea. Okay, kunwari ito yung mga tao na na I understand na ganito yung personality mo. Ito yung mga sabihin natin na yung nakakaabot ng intimacy is that yung nakukuha yung love 'no, yung idea ng love, itong love na 'to, yung person na nakakakuha ng idea ng love, sila yung mga tao na na magjojowa ng gamer tapos hahayaan lang sila na maglaro. Okay? Kasi that was his identity, 'di ba? Identity na 'yon nung partner nila ngayon, na maging gamer, na maging someone na ganito, na ganito, na ganyan. Dumating ka sa buhay niya na ganito siya. So why change him? Why change her, right? Yung mga napupunta sa isolation or the exclusivity, yung binabago nila yung partner nila, dun yun, okay? Yun yung mga time na parang ang ginagawa nila is at sinasabi nila na na "Oh, bakit lagi ka na lang naglalaro? Eh, nag-jowa ka ng gamer, eh, alangan namang iba yung gawin niya." 'Di ba? Oh, ito guys, here's Sachi. Kilala niyo ba siya? Siya ang aming aso. Bachi, ganda-ganda naman Sachi, oh. Mm. Nagre-review lang kayo tapos nag-pet pa ako ng aso. Pasensya na po. Eh, dumating siya, eh. Ayun. So, ayun yung idea ng intimacy and ng isolation. Okay? Ang core pathology dito is the exclusivity. Okay?
Yun lang, no? So bakit sinusundan ng identity versus role confusion? Bakit sinusundan ng identity ang love? Okay? Kasi para kay Erikson, mahirap, no? Mahirap ibahagi yung sarili kapag malinaw or kapag hindi natin alam mismo kung ano ang self na pinabahagi natin sa ibang tao. Okay? So, ang point ni Erikson kasi parang kapag fragile daw yung identity mo, pwedeng mawala yung sarili mo sa relationship. Pwede kang umiwas sa commitment or matakot sa vulnerability or baka gamitin yung partner para bigyan siya ng buong identity, no? Pero again, hindi ito absolute rule na kailangan perfectly solved yung identity bago magmahal. Ang point niya lang is that possibly, no, malaki yung chance na kapag hindi mo pa kilala kung ano yung gusto mo sa buhay, kung ano yung sarili mo, kapag hindi mo pa kilala yon, possible na maging problem siya in loving. Kasi nga, ang point is, paano ka magmamahal ng buo kung hindi mo kayang mahalin or kung hindi mo kilala yung sarili mo ng buo, 'di ba? That is a problem. Ang likod ko, no? Pasensya na po. Ayun. Okay, naintindihan? Yan. So, the isolation part is that yung isolation kasi ay hindi simpleng pagiging single, no? Hindi kabawasan ang pagiging single, no? Or pagiging introvert. Ang isolation is that an ability or inability or unwillingness to enter mutually vulnerable and committed relationships. Pwede kang maraming kaibigan and marami kang kadate na tao pero emotionally isolated ka pa rin. Okay? Again, love is the capacity for mutual devotion that preserves both connection and individuality. Okay? Now, let's go with stage 7. Ito medyo matanda na to, no? Sa stage 7, this is generativity versus stagnation. Ang approximate period nito ay tinatawag nating middle adulthood. Okay? And that is 40 to 65 years. No? Yung basic strength nito ay care. Generativity is the concern for establishing, guiding, and contributing to the well-being of future generations. Yung central question dito is, ano yung maiiwan kong contribution sa nalalampas sa sarili kong buhay? Okay? Hindi lang siya yung biological parenting and generativity, no? Hindi lang siya ganun, no? Pwede itong makita sa akin ngayon na ginagawa ko sa teaching, mentoring, parenting, community service, sa research, basta something na iiwan mo as your legacy. Okay, that is the generativity part. Yung something na iiwan mo for the future generation to see and to manifest for them. Okay? Hindi lang generative yung teacher dahil nagtuturo siya ng lesson. Nagiging generative siya kapag iniisip niya na paano ko matutulungan yung mga student na maging mas competent and humane kesa sa generation namin. Okay? Ganun siya. So ako, right now, ang iniisip ko, di ba, alam nyo, very political ako kapag nagtuturo, kapag may example, kapag may sinasabi, di ba? So I am just letting you know na umpisa pa lang naman, sinasabi ko na kagad siya. Kasi ang goal ko sa pagtuturo is that to give you the virtue of how to become a better citizen in the Philippines, no? How to become a better Filipino citizen. Hindi lang siya a better psychologist, a better psychometrician, and whatever, di ba? I teach because I want you to be more than what you are right now. Okay? That is the idea of generativity, and I think I am reaching it, at least for now, no? Siguro. Now, ang other side niyan is what we call the stagnation. Okay, stagnation is the excessive self-absorption and failure to invest meaningfully in the growth of others or the wider community. So, pwede itong magmukhang puro sariling comfort yung iniisip, walang concern sa susunod na generation, may emotional emptiness, pakiramdam niya, wala siyang growth, or even repetitive life na walang contribution. No, hindi ibig sabihin na masama yung self-care ha, hindi dahil nagsa-self-care ka ay meron ka ng stagnation. Nagiging stagnation lang kapag wala ng movement beyond the self. Okay? Kapag wala ka ng movement aside sa sarili mo. Okay? Kasi okay, generativity pa din naman yung tutulungan mo yung mga kapatid mo makatapos, tutulungan mo yung ganito, yung ganyan. Kasi nakakatulong ka pa din beyond yourself, even your parents. 'Di ba? Pero kapag puro lang sarili yung iniisip mo, that is the stagnation. Okay? That is the idea of stagnation. Alright? Yung basic strength niyan is the care. No? Care is the widening commitment to nurture people, products, institutions, and ideas that will outlive the self. Okay? Ganun lang. So, yung care is yung
alaga, literal na alaga, nakalinga para sa future generation, sa ibang tao maliban sa sarili mo. Okay? And lastly, we have the integrity versus despair. Okay? Yan. So, approximately ang period nito ay late adulthood, 65 years hanggang mamatay. Okay? Or hanggang bago mamatay. Right? Ego integrity, no? Ego integrity, kanina meron tayong tinatawag na ego identity dito, 'di ba? Merong ego identity dito, meron tayong tinatawag na ego integrity. Alright? Um ang ang ego integrity, yan yung acceptance of one's life as a meaningful and irretrievable whole. Okay? So dito yung question na natin, kapag tiningnan ko yung buhay ko, kaya ko ba siyang tanggapin bilang buhay na naging akin? Kapag sinulat ba yan autobiographically, matatanggap ko ba siya na, ito na yung naging buhay ko. Tapos na lahat. Ganito na yung mga naambag ko sa lipunan, no? Okay? Gano'n siya. Titingnan mo siya na parang gano'n. Hindi siya, no? Hindi integrity yung pagsasabi na wala akong maling ginawa, lahat tama, no? Ang ego integrity, yan yung idea na parang mali, may regrets, no? May mga mali akong ginawa, may mga regrets ako, may failures ako, may nasaktan ako, may pain, no? Pero kaya kong tanggapin na yun talaga yung naging buhay ko, eh, no? Nakikita ko yung wholeness nun, and hindi ko kailangan palitan yung sarili ko ng ibang tao. Okay? Ang idea ng integrity, no, nagkakaroon siya ng wisdom. And yung idea ng wisdom is that, kunwari, kapag may mga tao na magtatanong sa akin, kunwari, paano po maging successful sa sa saan ba ako nag-fail? Kunwari, um, ang hirap mag-isip kung saan ako nag-fail kasi di naman ako nag-fail. Joke lang. Um, kunwari, ako as a person, nag-fail ako sa pagba-balance ng pera, 'no, sa paggamit ng pera. Nagfe-fail ako dun, okey? Kaya hindi rin ako makapagpayaman talaga. Nahihirapan ako mag-ipon, ganyan, ganyan. So, nagkakaroon ako ng wisdom kasi iniisip ko, 'no, yung form ng wisdom, yung form ng ego integrity 'pag tumanda ako, 'pag may nagtanong sa'kin, "Paano po makaipon ng madaming pera, ng ganito, ng ganyan?" Ang gagawin ko, ang sasabihin ko, hindi yung experience ko, 'no? Ang sasabihin ko ay, well, based pa din naman sa experience ko, pero hindi siya yung lahat ng naranasan ko. Ang sasabihin ko kung ano yung mga naging mali ko. Hindi ko sasabihin na dapat maging ganito ka, dapat maging ganito. Kasi hindi ko siya naranasan eh. Ang sasabihin ko, nung kabataan ko kasi hindi ako magaling mag-ipon eh. Pero kasi ganito yung ginagawa ko noon. So mas maganda kung iiwasan mo na gawin tong mga bagay na to. Okay? Ganun siya. That is the idea of wisdom na ipinapasa mo sa ibang tao. Okay, meron ka ng idea na, okay, mali yung ginawa ko dati, so dapat ganito na yung gagawin ko, no? Despair, no? On the other hand, is the painful conviction na yung buhay ng isang tao has been wasted and too little time remains to begin life again. Okay? So, pwede siyang lumabas through bitterness, hopelessness, obsession with regrets, envy of younger people, even minsan, no, natatakot na silang mamatay, no? That is a problem, okay? Yung wisdom, again, hindi wisdom, yung maraming information. Okay? Ito yung capacity na nakita ko yung complexity ng buhay, ng pag-ibig, ng mawalan ng tao, ng success, and I can still affirm na may value yung buhay itself, na masarap pa din na nabuhay ako at pinagpapasalamat ko na nabuhay ako sa mundong 'to. That is the idea of wisdom. Ay 'pag nagkuha yung disdain, yan yung mga time na ayoko, hindi na ako, pangit ng buhay na naano ko, ta's konti na lang yung mga panahon, ayoko pang mamatay Lord, wag mo muna akong patayin kasi ganito, may mga pangarap ako sa buhay, yada, 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 kahit 9 years old na, 'di ba? Yun, that's the idea of despair. Okay? Now, hindi mo kailangan ipasa, no, ng perfectly yung bawat stage. Kasi isa to sa madalas na misunderstanding ng mga tao. Hindi siya parang game, no? Hindi siya parang game na hindi ka makapag-proceed sa ganito. So, hindi mo na solve tong trust stage, hindi ka makapag-proceed, na permanently lock na yung hope. Hindi siya ganoon, no? Yung earlier conflicts ay pwedeng bumalik sa later stages. Kunwari, no? Kunwari, betrayal in adulthood can reactivate trust versus mistrust. Okay? Yung cheating in adulthood can reactivate trust versus mistrust, no? Or yung bagong trabaho mo can reactivate industry versus inferiority. Okay? Yung career change, no?
Pag nagpalit ka ng career mo, can reactivate identity versus role confusion. Okay? Later relationships and experiences can strengthen capacities na hindi adequately developed noon. Okay? So, nauulit-ulit siya and pwede natin siyang maranasan ulit. It's up to us na kung solve na natin siya or hindi pa. Kaya yung stages, no? Kaya stages yung theory, no? Pero hindi dapat tratuhing irreversible prison. Na kapag hindi mo na 'to na-solve, wala ka ng karapatang mabuhay. Hindi gano'n, no? Kapag sobrang dominant yung positive side and halos walang negative tendency, pwedeng magkaroon ng maladaptation. Okay? Yun, kapag sobrang negative naman yung negative side and sobrang baba ng positive side, pwede namang magkaroon ng tinatawag na malignancy. Magkaiba yun ha. Yung isa, maladaptation, yung isa, malignancy. Okay? Halimbawa, sa trust versus mistrust, no? Too much trust, madaling maniwala kahit obvious yung danger, di ba? Tapos kapag masyadong mistrust, hindi mo pagkakatiwalaan kahit safe naman yung tao. Alright? Ano siya? Maturity is not a total victory of one side. Ito, again, ay yung functional balance. Okay? Gumawa rin si Erickson ng psychohistorical analysis ng major historical figures tulad ni na Martin Luther, nila Mahatma Gandhi, sila Adolf Hitler, di ba? Pinagsama niya yung personal development and historical context, no? Yung Gandhi's Truth ay nanalo ng Pulitzer Prize and National Book Award, no? Yung strength niya ay na-showcase niya yung identity ng individual connected sa historical moment. Ang weakness nung mismong book na yon na nanalo ng Pulitzer Prize is that speculative yung psychobiography, no? Hindi mo pwedeng i-interview clinically yung patay na, 'di ba? Hindi mo pwedeng i-interview yung isang historical figure. And madaling piliin lang yung mga biographical details na bagay doon sa theory na gusto mong sukatin. Okay? Yun lang siya. So, in criticisms, no, masyadong vague and mahirap i-test yung theory ni Erickson. And which is common naman sa mga psychodynamic theorists, sa mga psychoanalytic theorists, no? Malawak and meaningful yung concepts tulad ng identity, generativity, and integrity, pero mahirap silang sukatin ng exact. Solely because malawak nga siya. Hindi rin malinaw kung gaano karaming trust yung enough, no? Kung gaano karaming mistrust yung okay na, 'di ba? Kailan hindi rin na nalinaw kung kailan formally nare-resolve yung crisis or ano yung specific process na nagpo-produce ng virtue. Okay? Second na criticism niya is that hindi strict yung age ranges. Iba-iba yung pacing ng development. May taong nag explore ng identity at 40, may adolescent na nag-aalaga na ng sariling anak and nakaranas ng generativity. Minsan nga, meron mga childhood na nagiging nanay na kasi naulila ng maaga, di ba? Yun. So, kaya mas useful yung ages bilang general periods of emphasis, hindi siya universal deadlines. Which I have already told you in the beginning pa lang, di ba? Now, very Western and middle class yung script ng buhay niya, ng mismong theory, no? Yung sequence kasi na parang school, identity exploration, romantic partnership, career, parenting and mentoring, and retiring, no? Mas bagay sa particular na Western life pattern. Kasi hindi lahat ng culture or socio-economic groups, no, may luxury ng prolonged moratorium. Yung iba, kailangan magtrabaho or kumuha agad ng adult responsibilities bago lang nila mahanap yung sarili nila. Kaya masyadong problematic sa side na yun, which is also a criticism. Additionally, gender bias. No? May mga writings kasi si Erickson tungkol sa women na criticized dahil gumagamit ng traditional na assumptions tungkol sa women's identity, sa motherhood and anatomy. No? Minsan, parang male development yung default model and yung women ay variation lamang nun. Yung mismong collection of on identity even included the controversial essay na Womanhood and the Inner Space, 'di ba? 'Yon, ganoon siya. Now, lastly, na criticism or hindi pa lastly, isa sa mga criticism niya din nagmumukhang linear yung development. Nagmumukhang pa gano'n, 'di ba? Nagmumukhang isang straight lang yung development na parang pwedeng magbigay ng stage model ng impression na orderly at one directional yung buhay.
Kasi sa actual life, merong regression, may trauma, may social disruption, may disability, may migration, may poverty, may iba't ibang bagay na pwedeng maapektuhan yon. Na hindi necessarily na kapag tumatanda ka, ay tumataas din yung stages na nakuha mo. Minsan bumabalik talaga, 'di ba? Hindi lahat ay dumadaan sa parehong order, sa parehong paraan. Okay. And then, ang last pala na contradiction niya ay criticism niya is that contradiction sa personal life. Okay? Kasi yung treatment kay Neil ay hindi empirical refutating, no? Hindi empirically proven ng psychosocial theory. Hindi logical na sabihin na nagkamali siya bilang tatay. Therefore, false na yung 8 stages niya. Pero, 'di ba? Important ito as ethical, no? Sa ethical and biographical critic, pinapaalala nitong pwedeng magaling yung isang tao sa pag-conceptualize ng care at development pero hindi niya kayang i-apply sa sarili niyang buhay at sa sarili niyang pamilya. Okay? Also, mas optimistic si Eric Erikson compared kay Freud, no? Para sa kanya, importante yung childhood pero hindi tayo permanently trapped dito. Hindi dahil nag-fail ka nung childhood ka ay ganito na in the future, no? May unconscious influences pero active and creative yung ego. May biographical sequence pero hinuhubog ito ng culture and relationships, no? May crisis sa buhay pero yung crisis ay opportunity rin for growth itself. And puwedeng magtuloy parang patuloy na magbago ng magbago ng magbago ng magbago yung personality natin hanggang old age, hanggang sa bago tayo mamatay. Again, hindi perfect resolution ang healthy personality. Ang mature person ay merong enough na trust habang marunong mag-ingat, merong autonomy habang kinikilala yung limitations niya, may initiative tapos may konsensya din siya at the same time, 'di ba? Competent siya habang kayang tanggapin yung pagkakamali and may identity habang bukas sa growth, right? May intimacy din siya na hindi nawawala yung individuality. Meron din siyang care na lumalampas sa sarili niya and wisdom na kayang tanggapin yung isang buong imperfect life na parang, okay, ganito pala talaga buhay ko. Na kapag pinanood niya sa isang movie, iisipin niya, ganito pala ako nabuhay. Proud din naman ako na nabuhay ako ng ganyan. Okay? Basta ang point ni Erikson ay hindi natatapos ang personality pagkatapos ng childhood. No? Habang may buhay, may bagong crisis, bagong pagkakataong magbago at bagong paraan para buuhin yung sarili mo as a person. Hanggat may time para gumising, hanggat ginigising ka, hanggat may hininga ka sa araw-araw, may panahon para magbago at isolve yung mga unresolved conflicts ng ego natin from the past to present and to the future. Okay? So, with that, I think we're done with Eric Erickson. Ang last na lang na utang ko sa inyo ay tungkol kay Eric Fromm. Okay? So, for the day, I'll be done with it. If you have questions, let me know sa comment section and everything about it para masagot natin kaagad. If wala naman na, thank you so much and I hope that you have a great day. Bye!